Ina at ama ni Alice Guo na kalabas na ng Pilipinas ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Mas malalalim na investigasyon ipapatupad. Nakalabas na ng bansa ang hinihinalang ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at maging ang sinasabing ama nito na si Guo Jiangjong ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Dahil dito, sinabi ni Gatchalian na malabo nang mangyari ang kanyang hamon kay Mayor Guo na sumailalim sa DNA test at ang kanyang hinihinalang ina nito na si Lin Wenyan dahil wala na ito sa Pilipinas. May panawagan ho na baka dapat preventive suspension na siya. Ang DILG gusto din siyang imbestigahan. Pero ang bagong Senate President, Chis Escudero, ang sabi ang burden ng pagpapatibay nitong kwentong ito nandun sa nag-aakusa. So ano dapat ang gawin? Preventive suspension o produce more evidence to file suit against Mayor Alice Guo? Actually, may mga executive agencies na nagsasalita tungkol sa posibleng preventive suspension. So, kayang-kaya na nila yung ganyang proseso, whether OP yan or Office of the Ombudsman or yung mismong Municipal Council ni Mayor Alice Guo sa Bamban. As to yung burden, ang komite naman at ang buong Senado ay hindi korte. So, burden of proof, yan ay usually sa mga korte. Pero burden of evidence, dyan po talagang naglalaan kami ng aming sariling mga efforts. At so far, tonelada ng mga ebidensya ang lumalabas. Hindi para aming husgahan o sentensyahan o ipakulong o kahit isuspend si Mayor Alice Guo, nasa ibang sangayan. Pero ang aming tinutupad na tungkulin ay imbestigahan kung may mga batas na nilalabag, kung may regulasyon na binabali o pinagtataksilan. Dito, kumpiyansa ako, Ms. Malu, na solidly within us yung mandato at tungkulin ng Senado. Mga 10 SALN ay nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayo ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor o protector ng mga pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Guo, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano po yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 12 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil
di umano, binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So, maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura yung lumalabas na tone-tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo. Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya, Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least dalawa siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lialbo, meron pang Wesley Lialbo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, nung lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official, para ilinaw lang ho, Yes. natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ho ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga dahilan at karamihan dito karapat-dapat, 'di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang Pogo hub na napakalaki, ang daming na rescue victim survivor, may mga naaresto pang mga pugante mula sa batas sa China, may tumakas na isa pang pugante na wanted ngayon ng mga otoridad. At yung dalawa sa kasosyo niya sa Pogo Hub na yan ay hindi lang wanted, standing trial na sa ibang bansa. So, kaya nag-backtrack tuloy ng pag-investigate sa kanyang background at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi lalo na siya po ay isang taong gobyerno din. At yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay ng buhol-buhol na fenomena ng pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung pang surveillance at saka hacking operations. Senator Risa, sa pangyayaring ito, 4 na taon, ano po, yung operation ng Pogo na yon, hindi naman pwedeng walang registration sa PAGCOR. Hindi naman pwedeng yung mga pumasok na mga manggagawa nilang dayuhan, hindi na alert ang Bureau of Immigration.
paano nagkaroon ng Mayor Alice Go? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang inimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga, yung hacking at saka yung surveillance. Mm, At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit mm, ba hindi mm, niya maikwento? mm, Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years mm, old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa. Kailangan talaga namin ma-establish yon for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na pogo, kahit yun ini-issue namin ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license mm, ang Zunyuan. No? Sabi ni Mayor, yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroong daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung mm, naunang entity na Hongsheng, mm, ay mayroon daw dating lisensya pero mm, ito ay nasuspend. mm, Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So mm, mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At okay, ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. okay, Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, mm, kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? mm, Meron bang mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali mm. from outside and worse from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo. Dahil hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Sunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-raid sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya. Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno habang ang mga ito'y umaandar pa at amin ding isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac, kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw hong mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao paano nanalo si Alice Go bilang mayor?
Mm-mm. Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang Mm. tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Guo bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least dalawang proseso ang pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, ano, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu ay posible. Pero sa ngayon, sa laki at sa pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga. Dahil hanggang ngayon nanganganak pa rin ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre, Camera. nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga o kasabay sa investigasyon sa POGOS, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So, of concern po talaga iyan dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba? At may kasarinlan. Di ba sa espionage at hacking, ano po, may sex trafficking din yatang nakita kayo na nagaganap na operasyon sa ibang mga Pogo Hub. Dito ho ba sa Bamban walang ganun kayong nakita? Wala pa naman ganun kaming nasilip na anggulo. Bagamat syempre yung mga love scams sa Mm. kanilang online scamming operations, syempre yung sex ay isang factor dyan, no, ng panloloko sa mga biktima at kalaunan pagkuha at pagnakaw ng pera sa kanila. Pero totoo, yung sex trafficking ay isa sa pinakamasahol na aspeto ng human trafficking na bahagi ng dumaraming mga Pogo hubs na ating natutuklasan at nare-raid ng ating mga otoridad. Isa sa pinakamasahol na pasakit na dulot sa ating bansa niyang buong Pogo phenomenon na yan. Senator Risa, nakailang hearing days na kayo, no? At halos sa lahat, umattend si Mayor Alice. At marami yatang nainip o nainis na ilang mga senador na parang paulit-ulit siya na hindi ko po matandaan, i-check ko po. Pero in fairness, she was brave enough, bold enough to attend your hearings. How can she be a better resource person or witness? At saan siya medyo tingin niyo dapat needs improvement? Ikaw lang, Miss Malu, nagtanong ng ganyang tanong sa akin. Siguro, dapat advisean siya ng kanyang mga abogado kung kaya nila magsabi siya ng totoo. I guess the only way na pwede siyang maging better witness o resource person ay kung maging better government official siya, magtapat. Dahil hanggang sa ngayon, kung hindi man siya nagsisinungaling, ang pakiramdam talaga sa bawat sagot niya ay siya'y naglilihim. She is withholding the truth. At yan po ay hindi tamang ugali, lalo na ng isang government official sa mga kapwa government officials niya o sa isa pang sangay ng ating gobyerno. Kung siya talaga ay constituent ng ating gobyerno at hindi ng ibang gobyerno sa mundong ito.